Maraming mountaineers, hikers na nangangarap na subukan akyatin ang Mount Anakwaw dahil sa nakaka-challenge na hirap sa pag-akyat ito. Pero paano kung pagdating mo sa Tugatog, malaman mong malimbundok pala ang naakyat mo? Tunghayan ang aming paglalakbay sa kabundukan ng Sierra Madre mula sa matinding assault hanggang sa pagkadismaya ng matuklasan ng isang bote sa puno na nagsasabing kami ay nasa Mount Mojig. Ito ang kwento ng aming pagkaligaw, pagtuklas at ang katotohanan sa likod ng aming expedition. Yung Anakwaw na nandun. Sa mga baguhan sa mountaineering, maaari ngayon nyo lang narinig ang Mount Anakwaw na matatagpuan sa probinsya ng Aurora. Pero sa mga datihan, pangarap na nila makita ang Tugatog nito dahil ito ang pinakamataas na bundok sa kabundukan ng Sierra Madre. Pero may ilang sanggunian gaya ng Wikipedia na kinikilala ang bundok Giwan sa Nueva Vizcaya bilang pinakamataas na tugatog ng bundok ng Sierra Madre. Ngunit sa bidyong ito, hindi natin tatalakayin kung ano ang pinakamataas sa dalawang bundok kundi ang paglalakbay sa kabundukan ng Mount Anakwaw. Eksakto 10:30 ng gabi, umalis kami sa Show Boulevard Greenfield. May 2 beses kami nag-stop over para magpahinga at kumain. Una, Pantabangan, Nueva Ecija. Sumunod ay sa Dipakulaw upang mag-agahan. Mula dito ay halos may 1 oras na biyahe bago marating ang bayan ng Dinalungan. Alas 6 na ng umaga nang marating namin ang Dinalungan. Sinalubong kami ng isa sa opisyal ng tourism ng bayan na si Sir Berhel Garcia. Habang inaayos ang aming permit sa pag-akyat, nilibot muna namin ang pamahalaang bayan ng Dinalungan. Dito, mas nakilala ko ang mga kasama ko sa pag-akyat ng bundok. Halos lahat sila ay mga batikan at marami ng karanasan sa pag-akyat sa matatarik na bundok. Pinuntahan din namin ang baywalk ng Dinalungan na makikita ang Pacific Ocean at ang Kasiguran Peninsula. Malapit ang pamilihang bayan sa munisipyo, kaya dito kami bumili ng mga kailangan namin dalhin sa bundok. So, akyat namin yung summit ni Mount Anakwaw. So, expedition climb. First time ko punta rito. So, yung mga kasama ko. Kung kailangan nyo ng supplies, dito yung tindahan ni Kuya. Ako nga pala may-ari na itong tindahan. Okay. Dito yung Agua de Pataranta para maganda yung tulog mo ngayong gabi. Kahit malamig, maraming insekto, makakatulog. So sabi mo, walking distance lang to sa municipal. Ito yung munisipyo. So inintay namin yung sasakyan namin papunta sa jump. Then may tinda si Kuya na na abot kayang sigarilyo 50 pesos per kaha lang. Yung HP. 3 by 5 pieces na Tingin ako na Tingin ako ng kalamansi kasi sipol lang mamaya yung pulutan namin. Agad na rin kaming umalis pagdating ng sasakyan. Halos nasa 15 minutes ang biyahe mula sa munisipyo hanggang dito sa jump off, ang Bulawan Falls, isa sa mga tourist attraction rin ng Dinalungan. Let's go! Nandito tayo ngayon sa Bulawan Falls at kasalukuyan tinatahak natin ng daan papuntang Mount Anakwaw. Ang ilog na patungo sa Bulawan Falls ang nagsisilbing aming tarangkahan. Isang malinaw at malamig na landas na tila bumubulong ng babala at paanyaya. Sa simula, ang bawat hakbang ay isang pagsubok sa balanse. Oops! Ang mga malalaking bato sa gilid ng ilog ay madulas at matatayog. Kaya bawat tumpak na pagtapak ay mahalaga upang hindi madaig ng agos. Habang papalayo kami sa pangpang, unti-unting napapalitan ang ingay ng tubig ng isang mas malalim at mas tahimik na tunog. Ang makipot na daluyan ng ilog na naguhudyat na narating na namin ang dulo ng unang yugto. So ito na yung last water source natin. Bago natin tahakin yung isang masukal na kagubatan pataas. Dahil kung wala ka ng tubig, kumuha ka na dito. Dahil doon, mahirapan ka na maghanap ng tubig. Mga almost 3 hours pa bago tayo makahanap ulit ng water source. So, mas maigi, check mo na kung may tubig ka bang natitira sa baunan mo. Ito na ang huling pagkukunan ng tubig bago ang kasunod ng mahabang paglalakbay. Kaya bago pa namin simulan ang mahaba, matatarik at masukal na kagubatan, kumain muna kami ng panghalian. So after tawirin natin yung river doon, ito na yung tatahakin natin. Paakyat na kagubatan, masukal. Sa Sierra Madre, nariyan ka, bundok Anakwaw, panayat sa mata pero ang daan
batong matigas. Pawis at lakas ang kapalit mo't bigat. Sa bawat hakbang, ang hangin ay hamon, kumakapit ang ulap. Sa bawat lingon, marami ang nangangarap marating. Ang tuktok mong tila langit na din. Nasa halos alas 10 ng umaga na simulan namin akitin ang bundok mula sa jump off sa Bulawan Falls. At ngayon, halos may 2 oras na namin inakyat ang matarik na bundok na ito. Mabilis ang hakbang ng mga nasa unahan, kaya sa bawat kong hinto upang kumuha ng B-roll footage, agad silang nawawala sa paningin ko. 2:30 na ng tanghali. Wala pa kami sa summit. So ako medyo nahihiwalay na ako. Marami na yung mga nauna. Hindi ko rin alam kung narating na nila yung summit. Ang mga gabay at ang aking mga kasama, alam nila marunong akong bumasa sa pagsunod sa kanilang dinadaanan. Kaya hindi na sila nag-aalala kung maiwan man akong mag-isa. May pagkakataon na sadyang lilituhin ka ng kagubatan. Alas 2 hours na ako naglalakad ng walang kasama. Sana hindi pa ako naliligaw. Medyo nag-aalangan na ako kung saan ang daan. Kung dito sa kaliwa o dito sa kanan. So walang palatandaan dahil pwede rin dumaan dito sa kanan. Mukhang papunta na dun sa kabilang bundok. Ngunit may nakalaang plano para dito sa oras ng pagkalito sa daan. Huwag nang subukang umiba ng landas, kundi hintayin ang nasa hulihan na may kasamang gabay. Dito muna ako mag-stay. Hintayin ko yung kasunod ko. May kalahating oras akong naghintay at sa aking pagkainip, sinubukan kong muling maghanap ng yabag at palatandaan ng mga nauna. At nakita ko ang katatapas lang na dahong matinik. Isa to sa mga sign na dito sila dumaan. Sa makikita mo, halos katatagalang nitong sanga. So, dito talaga yung direction nila. Kasi pwede akong dumiretso dito sa kabila. Meron ding possible na daan, pero pababa. So, yung pinaka tamang way talaga, ito, didiretsuhin mo lang. Sa patuloy na paglalakbay, lalong patarik ng patarik ang mga dinadaanan na kinakailangang umiwas sa mga tinik, hawi ng mga baging at sumuot sa mga nakahambalang na sanga. Nakaramdam din ako ng pamumulikat ng hita, kaya binasa ko ito ng dala kong tubig. Sa patuloy na pag-ahon sa kabundukan, naabutan ko ang ilan sa mga kasama ko na nagpapahinga. Pagkatapos sa halos 4 na oras na matatarik na mga daan, susubukin naman ang tatag ng iyong kaisipan sa pagkaumay sa halos magkakahawig na mga lagusan. Ito ang Musi Forest na parang isang labirintong paulit-ulit na daan na halos 1 oras na paglalakbay na parang walang katapusan. Kaya iisipin mong nililigaw ka ng mga engkanto ng kagubatan. Musi Forest, Musi Forest na to. Makikita nyo naman, halos maraming mga lumot yung mga dinadaanan namin. Hanggang ngayon 5:45 na, hindi pa namin nararating ang summit. Tapos masyado makitid na yung yung daan. 7 PM, kasalukuyan pa rin namin tinatahak itong kagubatan ng Mount Anak Wow, patungo dun sa campsite. Alas 7 ng gabi na makalabas kami sa Musi Forest. Mula sa aming pwesto, tanaw na ang ilaw at tent ng mga nauna. So kita-kita na yung kabilugan ng buwan dito. Wala pa to sa summit. Papunta pa lang ng campsite. Pagdating sa campsite, nakapag-set up na ng tent ang lahat. Ang iba ay nagpapahinga, habang ang iba ay nagluluto ng hapunan. Pagkatapos ng mahigit 8 oras na paglalakbay sa kabundukan hanggang dito sa campsite, ang hirap at pagod na aming naranasan ay isang masayang kwentuhan na ngayon na mas lalong nakilala namin ang bawat isa na parang matagal na kaming magkakasama. Dami pa Baka may sauce pa kayo dyan. Okay na, masyadong makapal. Okay na. Persian. Oh, wow. Beef pa, beef. Wow. Thank you, sir. Oh, patry daw. Tinatamasa namin ang napakalamig na paligid ng kabundukan at pinagmamasdan ang nakare-relax na tanawin ng gabi upang ihanda ang aming sarili sa patuloy na paglalakbay sa tugatog hanggang sa muling pagbaba ng kabundukan.
Kinabukasan, napakaganda ng tanawin ng umaga dahil sa masiglang sikat ng araw na mas lalo nagbibigay buhay sa kulay ng kabundukan. Kitang-kita rin dito ang lawak ng dagat Pasipiko at ang kahabaan ng Kasiguran Peninsula. Hawak ang globe, tuloy ang apat sa landas mo. Hindi urong ang pangarap, bundok anak wow. Taas mo, taas mo, taas mo, bundok anak wow. Mula dito sa kinatatayuan ko, kitang-kita na yung sa bandang norte sa likuran ko, yung kabundukan ng summit ng Anakwaw. So pagdating dito sa campsite, meron din tayong mga water source dito. Ito yung meron dito maliit na sapa kung saan pwede tayong maghugas ng mga pinggan, pwede tayong maghilamos, pwede rin maligo, pwede rin inumin yung tubig na nandito. Nagkaroon ng pag-uusap habang kumakain ng agahan. May mga hindi nasasama sa pag-akyat sa tugatog ng bundok dahil ramdam pa nila ang pananakit ng kanilang mga binti. At sa pag-uusap rin ito, nasabi ng isa sa mga kasama namin na co-founder ng Tiao Mountaineer ay sa kanyang kalkulasyon sa mapa, ang taluktok ng bundok na natatanaw mula sa campsite na aming aakyatin ay hindi ang totoong pinakamataas na tugatog ng Anakwaw. Ito ay bahagi lamang ng kanyang kabundukan. Ang iba nawala ng interes upang sumama sa pag-akyat, habang ang iba at ako ay magpapatuloy na akyatin ang tugatog ng bundok. 8:45, so nagpiprepare na kami para akitin yung summit ng Anakwaw. Halos na sa 9:30 ng umaga na simulan namin ang paglalakbay at napakainit na ng sikat ng araw sa mga oras na to. Napakainit, lalo na kung aakit kayo dito ng tanghali. So it's better na umakit kayo dito siguro mga 6 AM kung hindi pa gaanong matindi yung sikat ng araw. Walang mga matataas at malalagong puno sa paligid na madadaanan na maaaring magbigay lilom. Mukhang mapuno na yung dadaanan natin, so hindi na masyado mainit. Sana nga dire-diretso na itong mapuno, so para malilom, sa kapagdagdag pagod pag sobrang init. Pagkalipas ng kalahating oras, narating na namin ang kakahuyan na inaakala namin dire-diretso na ang ganitong trail hanggang sa summit. Pero Saglit lang pala, no? halos wala pang 1 minuto, muli na naman kaming mabibilad sa araw. So mga ilang hakbang lang pala, balik na naman tayo doon, yung wala na, madalang na yung mga puno. So ito, Kasunod ay ang mga matatarik na trails. may part din dito na mabangin yung kabilang bahagi dito sa bandang kanan ko, bago pumasok doon sa mas masukal na trail. Pagkatapos sa matinding init na tilang araw ay nakatitig sa amin, biglang papasok sa luntian at tila may hamog na kapaligiran. After ng yung area na may bangin, so halos ito na yung dadaanan natin, mostly forest na, so mapuno na sa lugar na to, hindi na masyado mainit. So, halos makikita mo yung daan, maraming mga lumot, malumot yung dinadaanan natin. Oops, maiwanan na naman ako. Medyo napapatagal yung pag-akyat namin dun sa summit dahil tinatabas ng guide namin yung mga sangat, mga damo na dinaraanan namin dahil nga sa tagal na wala nang umakyat sa bundok na to. Malapantasya ang kapaligiran, pero wag kang paloloko. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng laro. Dito sa loob ng masukal na kagubatan, tila buhay ang paligid na ayaw kaming paraanin. Nawawala mga tamang trail, kahit saan ka tumingin, mga sanga na nakahambalang at mga matatalas na tinik na handang gumasgas sa balat. Dinadaanan namin ng mga malalaking bato sa paligid na nababalot ng lumot. Tanda na malapit na kami sa kuweba, pero kailangan pa namin hanapin ang bukana nito. May kakaibang kilabot din ang bawat sulok ng gubat na to. Nararamdaman mo yung presensya ng mga mapanganib na hayop na posibleng nag-aabang sa dilim. Ngunit patuloy pa rin kami sa aming hangarin na marating ang tugatog ng bundok. Okay guys, malapit na kami sa summit.
Pero bago namin marating yung summit, kinakailangan namin pumasok sa isang kuweba. So, hindi dito sa likuran ko, kundi dito. Aakitin pa namin yan para pumasok doon sa kuweba para marating yung summit. Mahigit 2 oras na ang aming paghahanap sa kuweba sa nakaliligaw na kakahuyan hanggang makita ito ng guide na nasa aming unahan. Ngayon, nasa likuran ko nga yung kuweba na papasukin natin para makatagos tayo doon sa summit. So ito yon, nasa likuran ko. So ngayon, nandito na tayo sa bukana. Papasok sa loob ng kuweba. Kailangan natin kasi dumaan dito upang makaakyat doon sa summit ng Mount Anakwaw. Oo, ang kuweba. Kaya walang ilaw eh. Paano ba to? Yun. Yan. Isa ito sa taguan ng mga gerilya natin noon. Laban sa Hapon. Kailangan madilim. So yun, saglit lang pala. Hindi naman masyadong malayo na tatahakin. Meron pa doon. Pero ito na yung plano sa amin. Okay. Meron lagusan. So tatahakin lang namin yung Lagusan papuntang sa amin. Meron pa ibang lagusan. So mula doon sa pagpasok sa Bukana, kakanan dito. Pero kung gusto nyo explore yung cave na to, mula doon sa Bukana, i-straight kayo dito sa madilim na bahagi ng area na to. So after natin maakyat yung kuweba, ito na yung part na akyatin natin papunta dun sa summit. Pero konting ingat lang dahil meron dito area na masyadong malalim. Malayo pa kung gusto mo explore yung kuweba nito. Sa itaas ng lagusan ng kuweba, mga nagkukumpulang maliliit na sanga at baging ng punong kahoy ang kailangan mong tapakan para makarating sa tuktok ng bundok. Kailangan mo munang subukang tapakan ng mga ito kung kakayanin ang iyong bigat dahil baka bigla ka na lang bumuslot sa ilalim. Mga 2 minuto lang mula sa lagusan ng ibabaw ng kuweba ay mararating na ang tuktok ng bundok. Mapapansin sa mga paligid ang mga Nepenthes ventrecosa, isang uri ng pitcher plant o carnivorous plant. Okay ba sir? So, ito na yung summit. Mga ilang hakbang na lang, nasa summit na kami. Mahigit 2 oras namin narating ang tuktok ng bundok. 11:30 namin naakit ito mula dun sa campsite. So makikita nyo dahil nga hindi na gaanong inaakyat yung lugar na to, kahit yung summit masukal. So kinakailangan mong umakyat ng puno, para lang makita yung magandang view. Para makita yung kabuuan ng aurora. Yan, picture mo. Ano yan? Sa kabila ng hindi ko masabi kung anong bundok ang aming naakyat, dahil kumpirmado sa mapa na hindi ito ang Mount Anakwaw, isang bagay ang natuklasan ng aking mga kasama. Yung pangalan nung naglagay. Ayan na, Mojig nakalagay yun. Mojig. Mojig. Yung naglagay. Mojig eh. Hindi mapis. Mojig Peak. Ano, Kojig? 1.5. So kita nyo, i-confirm pa lang namin kung ano pangalan ng bundok na to. Parang yung summit niya nung Pati nga ano pangalan? Kojik. Pwede mong kunin sir? Isang bote na naglalaman ng papel ang nakita sa paanan ng puno. At sa papel na ito, nakasulat ang pangalan ng tugatog ng bundok na aming kinatatayuan. Congrats! December 13. Anong 19? 1994. 1994. So guys, yung December 30, 1994, pinangalanan yung bundok na to ng Sa atin na yan dyan sir? Mojig. 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 So ang name ng bundok daw Mojig. So ito yun. So nasan yung name na Mojig? Ayan eh, Mojig. Hindi kita no. Yan, Mojig. Ano masabi mo, sir? Okay? Success! Yan yung exploration namin ngayon. May na-discover kaming bago ngayon sa pag-explore dito sa bundok ng Aurora. Nandito kami ngayon sa summit ng Mount Mojig. So,
Ngayon lang namin na-discover yung name na Mount Mojig dahil dun sa nakita namin. So dito sa summit ng Mount Mojig, hindi pa clear yung summit na to. So makikita nyo, masukal pa. Na kailangan ko pang umakyat dito sa puno. So instead na Mount Anak Wow ang akyatin namin, dito kami napunta. Dahil yung Anak Wow na nandun, kailangan pa ng 1 day para maakyat. Ang Mount Anak Wow na matatagpuan sa pagitan ng Dinalungan, Aurora at Quirino Province ay tumutukoy lamang sa isang pinakamataas na tuktok at walang ibang kilalang pangalan ng mga peak. Ang Mount Maki's, ito ang tawag ng mga local guide sa tuktok na aming narating na una naming inakalang mismong summit ng Mount Anak Wow. Sa aming pagdating sa tuktok, nakita namin ang isang bote sa puno na may nakasulat ng Bochik Peak na ipinangalan ng mga mountaineers na nakaakyat noong December 13, 1994. Ang tuktok na ito na tinatawag na Mount Maki's o Mojic Peak ay kasalukuyang walang opisyal na rehistro sa Kapitolyo o probinsya bilang opisyal na pangalan ng bundok. Bagamat hindi namin narating ang totoong tuktok ng Mount Anak Wow, lubos ang pasasalamat ng grupo. Isang malaking tagumpay ang makatuklas ng isang bagong bundok na may natatanging ganda, lalo na ang kapakapanambik na lagusan ng kuweba patungo sa tugatog ng Mount Mojic. Sa 1 PM kababa lang namin galing ng Mount Mojic. Dahil sa pagod sa pag-akyat baba sa tuktok ng bundok at siguradong aabutin na kami ng dilim sa pagbaba ng kabundukan, kaya natulog pa kami sa campsite ng isang gabi. Kinabukasan, pagputok ng araw, agad na kaming bumaba ng kabundukan. At sa aming pagbaba sa di inaasahan, isang pit viper ang nakapulupot sa sanga malapit sa aming daraanan. Mapanganib ito sa mga kasunod namin, baka hindi nila mapansin, kaya inilagay ng aking kasama sa sanga na malayo sa posibleng daraanan ng mga nasahulihan. Pagkatapos namin mapicturean yung Viper, pero iniwan na lang namin doon sa puno ulit.